Mami, sa inyo ba, Racy and Mark? Ano ang setup sa inyo? Paano kayo naging breadwinner bigla? Ako po. Ikaw muna, Racy. Ako po is, As a panganay. as a panganay. Kasi, bata pa lang kami, wala na kaming magulang. Oh. 1 year old pa lang po is iniwan na kami ni mama at papa. Tapos, ang masakit po doon, may PWD akong kapatid. 4 months old yung kapatid ko noong time na yon. Iniwan kami ni mama at papa. So, ang nangyari po noon is, nandun pa lang kami sa poder ng papa ko nung time na yon. Yung lola at lolo ko po ang kumuha po sa amin doon sa city po, and then sila po ang pumunta po sa, kumbaga pinalaki po kami sa province. So, kaya Saan ang province mo, Racy? Cagayan Valley po. Cagayan. Tapos, ang nangyari po doon is talagang walang connection yung mama at papa ko. Simula bata. Wala pong sustentong binibigay. So, simula 5 years old, doon ako namulat na parang hindi tama yung ganito, na parang ganito lang ako. Kasi po, yung lola at lolo ko, kahit sabihin mong malakas po yun, is senior na po kasi sila. Correct. Kumbaga, kung hindi ka po gagalaw, wala pong mangyayari, wala ka pong makakain, wala ka pong kape. Meron pa yung dumating nung time na yun na ubos po talaga, ultimo bigas, ultimo kape. So sabi ko nun, ano kayong pwede kong gawin? Ano kayong pwede kong gawin para po matulungan yung lola at lolo ko? So ang ginagawa ko po nung time na yun, bata pa lang po ako, nakikisakan na po ako. Kahit bigyan lang po ako ng 50 pesos, 100, okay na po sa akin. Tapos nung time po na nag-aaral pa po ako, minsan nga po may mga classmate po ako, noon 5 a.m. po nandun na po ako sa ilog naglalaba. Tapos pag naglaba po ako, bibigyan po ako 150. Tapos pagkatapos po ng 6 a.m. mga classmate ko po nagsisipasok na. Tapos sasabihin, Racy, ba't naglalaba ka dyan? Hindi ka pumasok agad. Tapos magugulat po yung teacher on the spot po. On that time lang po ako pumapasok. 7 a.m. nandun na po ako. Tapos, tapos sasabihin po ng mga classmate ko, ma'am, nakita ko po yan si Racy, naglalaba po sa ganun. So, ang ginagawa ko po yan, yung mga sideline na yun, para lang po may ma-provide ako sa lola at lolo ko po. Grabe ang bigat ng situation mo, Racy. Kasi, kung kay Jeremy kanina, May support system pa siya. May support system siya, and by choice, yung pagiging breadwinner niya. Ikaw naman, at a young by age, force. By force. Kasi by force yung nangyari. Iniwan ka ng family ninyo, tapos you take an initiative para mataguyod yung mga kapatid. Ilang kapatid meron ka? Ang meron, 4 kami, tas iba-iba po yung mama at yung tatay po. Okay. Tas ang worst po kasi doon, habang lumalaki po ako, hindi ko po alam yung figure out ng pagmamahal ng nanay at tatay. Yes. Lalo pag once na pagod ka na po, yung parang gusto mong sabihin na, pagod na ako. Walang ganun po eh. Wala kasi din sasalo din yes sa'yo. Yes po, walang sasalo. So, ang ginagawa ko po lagi is yung lola at lolo ko po, talagang sandalan ko, tsaka yung PWD ko kong kapatid po. Kasi yung PWD ko kong kapatid is 24 years old. Tapos last year lang po nangyari yun na nakumatos siya. 5 days po nakoma siya. Tapos nung time na yun, hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi sabi ko nun, breadwinner po ako eh. Tapos ako lang po yung pinagkukuhanan. Tapos namang problema yung lola at lolo ko kung saan kukuha ng finances. Sabi ko, isugod nyo na sa hospital. Sabi ko, gagawan ko ng paraan. Kasi ayoko pong mawala yung kapatid ko. Yeah. As in, siya kasi po kayo na lang yung magkasama. Yes po, siya po yung kasama ko sa hirap at ginhawa nung time na kahit wala kaming magulang. Tinitignan ko lang po siya, nagbibigay na po siya ng lakas sa akin. Iba rin yung pinanghuhugutan ng isang person na maaga kang namulat na kailangan mo yun gawin. Kasi, imagine natin, syempre Racy, 5 years old. Ano ba ginagawa ng 5 years old during our time? Lalaro pa lang yun. Diba? Never ko naranasan po yun na yung mga kabataan na naglalaro, ganyan. Wala po akong maalala ng experience na nakikipaglaro sa mga kabataan ko dati. Kasi puro sideline yun nasa utak ko. Puro pera na lang po para po makatulong po talaga ako sa lola at lolo. Yung pastime ni Racy, mag-isip ng side hustle niya. Kung paano siya kikita. Mayroon bang may sideline ba dyan? Ang kanyang pamilya. Grabe, diba? Ang hirap. Kudos to you. Kasi mapakinggan mo pa lang yung kwento mo, diba? Na sobrang bigat na what if may experience mo pa siya. Kudos sa'yo na nataguyod mo yung pamilya mo ng ganun. Grabe. Actually, ngayon guys, may mga set of questions actually kami na dapat itanong. At dahil nasimulan na rin namin na ipakwento sila. Sige, go Mark, ikaw na. Mamaya namin itatanong, ikwento nyo muna lahat. Ituloy na natin. Ituloy nyo muna. Go Mark, ikaw. So yun, sa akin naman, nag-start ako magtrabaho when I was 17.
17. So, bali, 5, 13, 17. 70 naman ako. So, kasi nakatapos, pinag-aaral ako ng magulang ko. Supposedly, nakaplan dapat yung buhay ko. Plano ng daddy ko, gusto niya maging, sa family kasi, mga nasa militar. So, Okay. service to the Filipino people, gano'n. So, nakaplan. And fortunately, magte-take dapat ako ng PMA exam. I was 15 that time. Bawal pala. So, sabi ng tatay ko, hindi, mag-aral ka ng 2-year course. After mo gumraduate ng 2-year course, saka ka mag-take ng exam. Okay. And sure, makakapasok ka na kasi yung qualification okay na. Unfortunately, graduate ako ng March, namatay yung daddy ko ng January. So pagkamatay niya, doon nagbago lahat. Kasi that night, nangyari yun sa bahay, nagkaroon siya ng, he was 43 years old. So nagkaroon siya Bata ng, pa. yes. Oo. 43 years old, suddenly, yun pala yung heart attack. Okay. So lahat ng signs and symptoms, nababanggit niya na that time, medyo gabi, nag-start yun 7 o'clock p.m. Bumagsak siya, 10 o'clock p.m. The question is, bakit hindi namin tinakbo sa ospital? Kasi, inalok siya ng mami ko, Daddy, daling ka na namin sa ospital. Kaso, ang sabi ng tatay ko, wala tayong pera. May papahinga to. And then, that night, narinig ko na lang yung boses ng nanay ko, Daddy, sumigaw siya, Daddy, pagpunta ko ng kwarto nila, nakita ko yung tatay ko, bumagsak na. Doon nag-change yung buhay ko. Kasi pagkabagsak niya, hindi mo alam kung paano mag-CPR. Anong alam na isang 17 years old? Wala kang exposure. Tapos, parang nag-freeze yung mundo ko. Nakikita ko naghihingal yung tatay ko. Yung nanay ko naiyak, sinusubukan ganyanin. Yung kapatid ko naiyak. Parang biglang nag-step up. Yung adrenaline rush na, hindi, kailangan may mag-isip, kailangan may gawin. That time, doon na nag-start yung responsibility. Na, hindi pwedeng ganito. Kahit yung ate ko, ate, takbo ka ng barangay, humingi ka ng tulong. Ma, isampa mo sa akin si daddy. Sobrang laki ng tatay ko. Para mailabas na natin, pagdating ng tricycle, may dadala natin sa ospital. So, yung responsibility kasi wala nag-i-step up. Nagkusa siya bigla sa akin. And then, pagka-graduate ko nga, nakita ko na kasi, paano kami? Paano yung income? Ganun. Hindi alam na nanay ko, nag-a-apply na ako ng trabaho. Mamamasaya ako nun, meron naman ako mga nasasave. Kasi bata pa lang ako, tinuruan ako ng nanay ko, hindi. Sa baon mo, mag-save ka ng kahit konti. Yun ang importante. Actually, binuksan niya ako. Bata pa ako, 8 years old, meron na akong bank account. Binuksan ako ng nanay ko, doon ako unti-unti nakaka-save. Yeah. So, meron akong konting pera, naglibot lang ako ng mall, yung mga sales representative, ma'am, pwede magtanong, paano kayo makapasok sa ganyan? Ganyan. So doon ko nalaman, meron palang backdoor ang isang mall kung saan pwede ka mag-apply. Umuwi ako sa amin, the next day, doon nag-change yung journey ko. Binalita ko na lang sa nanay ko, may trabaho na ako. So pag-graduate ko ng March, by June, hanap ng trabaho. Ang aga, pero that was like different from your life plan. Kasi Biglang PMA jump. tapos biglang kailangan mag-work ka na. Actually, kino-convince pa rin ako ng mga uncles ko, hindi, pangarap yun ng tatay mo sa'yo, kailangan mong gawin. Pero in my own opinion, iba na yung sitwasyon eh. Na in just a snap of a finger, magbabago lahat. Yeah. Kasi pag pumasok ng PMA, hindi ka pwedeng lumabas, I think for 1 year or 2 years. No communication at all, no mobile phone, hindi ka pwedeng dalawin. Oo. Sa sitwasyon namin, hindi na pwede yun. Oo. 4 yung kapatid kong babae, nanay ko babae, paano sila? Yeah. So yung security, tumakbo lahat sa isip mo. Instant lahat na parang naging matured yung utak ko. So at that time, na nagtatrabaho sa mall, okay pa kasi yung nanay ko wala mang regular na trabaho, pero nagsisales siya sa bahay-bahay. Oo. Nangangatok. Minsan pag day off ko, magpapadrive siya sa akin ng motor, hatid mo ako sa area na to. Oo. Nanganganok siya, magsisales ng kung anong products. Minsan makikita mong pinagtatabuyan siya. Oo. Kasi she's a Siyempre, stranger. oo. Siyempre yung mga ganong din. work, iba rin Ikaw, ang reception. bilang anak, Oo, correct. Nakakadurog ng puso. And then, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Palipat-lipat ako ng trabaho sa
sa sales, sa mga malls, iba't ibang mga malls. And then merong isang customer, hindi ko siya kaibigan, stranger, sabihin natin stranger. Sabi niya, habang buhay ka na lang ba dyan? Masakit. Grabe Kasi- yung tanong na yon. Yes. Nagbebenta ka lang, tinanong ka nun. Without knowing his Wait lang. background. Yes. Gulat ka doon. Kasi regular customer namin siya, nakikita niya, naghahawak ako ng polisher. Oo. Kasi although bagger ako, pero yung trabaho mo is all around. Oo. All That's something around. new. Hindi ko alam yun. Ganito sa Pilipinas. Oo. Hanggat may bibigay sa'yo at tatanggapin mo, part na yun ng trabaho mo. Kahit hindi part ng initial job description Yes. mo. Yung question na, habang buhay ka na lang ba dyan? Imagine 240 pesos per day yung sahod ko nun. Ay, fact check. Tama ba yung ganong ano? 100 minimum wage? pesos. That was 2005. Oh. Ang Medyo pamasahod- malaki na yun. 240. Yes. Nung time ng 2005. Yes. May bagay na yun, 245. And then mag-i-increase ka 5 pesos or 10 pesos. Oo. Kasi may difference ng provincial rate Yes, and at saka Manila rate. So I was Totoo yan. working in a province sa Cavite. Coming into it, na tinanong ako habang buhay ka na labang ganyan. And then, hanggang nagkakwentuhan, sinabi niya, parang may pangarap pala yung tao. Alam mo, pinangarap ko makapagpaaral ng hindi ko kamag-anak, hindi ko kilala. It's just a dream, sabi ng taong yan. And then, kung inoferan ako, So, lumipat ka sa kanila. Lumipat ka under that customer. bali hindi. In-encourage Struggle niya. pa yon. In-encourage niya lang ako. Kung gusto ko mag-aral, willing siyang pag-aralin ako. Wow! Pwede pa lang Of course. ako ng scholarship. Sino po yan? So, yun yung nangyari. Struggle sa akin yun. Kasi, ang inisip ko, pag tumigil ako magtrabaho, kahit maliit yung sweldo, wala na akong may share sa bahay. Actually, yeah. Oo. Di ka pwede mag-regress din in terms of the work that you do. Yes. Kailangan lumalaki yung kita. Kasi, lumalaki din yung pangailangan sa bahay Pang-araw-araw. ninyo. Tsaka Yes. ang dami rin ng tao sa bahay ninyo.